Ayun, sa video ito, gagawa naman tayo ng biko with latik or with caramel sa sauce na na toppings, tapos i-bake natin. So to start with, maglalagay lang ako ng 200 ml of Coco Mama gata. So gagamit tayo ng ng dried shirataki rice by Perfect Match low carb. Ayan, 250 grams ang gagamitin natin. So that's 1/4 kilo. So 200 ml of water and then 1/4 cup. I mean 200 ml of gata and then 1/2 cup of water. Kasi medyo madami-dami yung ating And then, gagawin natin yung ating biko, hindi natin ganun ka tamis. So, 1/2 cup lang ang lalagay natin. Kasi gagawin pa natin ito ng caramel sauce na toppings. So, gumamit ako rito ng erythritol, Sweet Best na brand. Ayan. Tutunawin lang natin to bago natin set yung ating fire. So yung ating dried shirataki rice hindi na natin sinaing, diniretso na natin. Diretso na natin siyang iluluto diyan sa ating mixture. Since ito nga ang ating dried shirataki rice, fast cooking to, in less than 5 minutes lang luto na kaagad diyan. Yan. Tanggalin natin, may nahulog yata. So nakikita nyo, nag-start na siyang lapot. Kasi mabilis lang talaga tumaluto. So gagawin natin dyan, later on, transfer natin to sa baking pan. At gagawa natin ng caramel sauce. Maglalagay lang ako ng siguro mga 1 tablespoon of powdered na psyllium husk. Yan ay pampalapot natin. Yan, antayin lang natin yan lumapot at maluto. Ayan, nag-start ng mag-sticky yung ating biko. Hindi natin siya kailangan i-fully cook kasi nga i-bake pa natin to. So this is good na. To-transfer lang natin to sa ating baking pan. So yun guys, to-transfer lang natin sa ating baking pan para ma-set natin siya.
So ito na yung ating biko, plain biko, nakaset na. Set aside lang muna ito, gagawa tayo ng caramel sauce. Ayun, on the same pan kung saan natin niluto yung ating biko, nalagay tayo ng half cup of allulose. Yan, konti. 3/4 cup. And daragdagan ko ng perfect match na brown erythritol para lang to make sure na magkukulay brown yung ating caramel sauce. Ayan, 1/4 cup. Tapos another half a cup of Coco Mama. Diyan natin tutunawin yung ating asukal para mag-caramelize. Yan. Okay. Ayan, tunawin lang natin hanggang sa medyo mag-caramelize. Ayan. So tunong na tunong yung ating allulose and brown erythritol. Wala na tayong nakakapang residue or grains doon sa bottom ng ating pan. So patayin na natin yung ating apoy. Yan, so the next thing we do, sasalin natin to dito sa ating pan. Yan. Saka natin siya i-bake, di ba? Nagpipreheat na ako ng ating oven. Para ma-bake natin ito doon. Diba? Na-imagine nyo ba yung lasa niyan mamaya?
Hindi ko pa ito kakainin ngayon. Bukas na sa aking pagbe-break ng fasting. So isasalang ko lang to sa ating oven. Siguro mga 10 to 15 minutes. So ayan na guys, after 15 minutes ng baking, ready na yung ating biko with latek na may caramel sauce sa topping. So inabsorb na ng biko natin yung ating caramel sauce. And the next thing we do is, of course, taste test, di ba? I-slice tayo for a taste test para makita natin kung anong itsura. Sabi ko bukas ko pa kakainin ito dapat, pero hindi ako excited eh. Kaya titikman na natin. Yun, o diba? Ganyan itsura niya. Parang talaga, special na biko latek. Tara, try na natin.